Marami nangangamba na baka tikom ang bibig ni Janet Lim Napoles sa pagharap niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Nobyembre. Kaya ang ilang senador, pinag-iisipan kung dapat na ba siyang bigyan ng immunity para malayang makapagsalita sa pagdinig. Balitang hatid ni Jam Sisante. Tiyak mang haharap na si Janet Lim Napoles sa pork barrel scam investigation ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 7. Nangangamba ang marami na baka ganito lang din ang sabihin ni Napoles. I cannot answer your question. So I'd like to invoke my constitutional right against self-incrimination. I cannot comment on that. And with due respect, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. I invoke my right against self-incrimination. All right. Kung hindi right against self-incrimination, pwede kayang ito ang ikatwiran niya bilang pribadong individual. Until such time that there is a lawful order from a proper authority, such as a court or a prosecutor, in formal proceedings, I will invoke my constitutional right to privacy. Kaya para hindi tumulad sa kanila at tuluyang kumanta si Napoles kaugnay ng pork barrel scam, pinag-uusapan sa Senado kung dapat siyang bigyan ng immunity. Ibig sabihin, hindi magagamit laban sa kanya sa korte ang testimonya niya sa Senado. Immunity will always be an option. If she's not, if in the judgment of the committee or later on in the judgment of the prosecution and the court, she's not the most guilty. Nahain na ang kaso sa ombudsman, malabong sa ang least guilty, at baka mamaya lahat na ng involved dito ay may immunity. I don't care. Bigyan siya immunity or hindi. Okay lang, whatever she says, walang problema sa akin. Because I don't have anything to hide. Pero kahapon pa lang may apela na ang Justice Department. I hope hindi maisipan ng Senate Blue Ribbon Committee na magbigay ng immunity kay Mrs. Napoles. No, kasi makaka-apekto yan sa ombudsman proceedings. Bukas naman, ihahatid sa Department of Foreign Affairs ng DOJ ang hiling nitong ikansela ang passport ng ilang sangkot sa pork barrel scam. No, iniisip ko pa yung ibang respondents, baka pwede. Kahit hindi pa umaalis. Yeah, baka pwede. Thank you po. Okay. Even the senators. Baka. Thank you po. Depende yan sa... But we have already a draft request. Dun sa draft, ma'am, kasali yung senators and the congressmen. So, ipapakancel nila. Kasama yan sa pinag-aaralan. Maging ang mga sangkot na nakalabas na ng bansa, hahabulin pa rin daw ng Justice Department. Hindi natitinag si De Lima kahit hindi pa naman pasok sa mga requirements sa pagkansela ng pasaporte ang mga sangkot sa pork barrel scam. So we're looking at the other grounds and we were able definitely to already look for a possible cogent ground. Maliban kay Senador Jingo Estrada, wala pang tugon ng mga sangkot sa scam sa plano ng DOJ. That is a premature decision on the part of the DOJ. Yung second batch nung pag-file ng DOJ tungkol dun sa pork barrel scam, dapat hindi sila mag-concentrate sa Napoles-linked NGOs. Jam Sisante, GMA News. Wala pang pinal na desisyon ng Senado kung saan nila ilalaan ang mahigit 4 na bilyong piso nilang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Merong sumusuporta sa panukalang ibawas na lang ito sa national budget para sa 2014 pero may iba namang gustong ilipat ng pondo sa Calamity Fund. May report si Jam Sisante. Sa huling araw ng sesyon ng Senado bago ang kanilang 3 linggong session break, bigo ang mga senador na magkasundo sa paglalagyan ng 4.8 billion pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF para sa Senado sa 2014. Pero karamihan naman daw sa mga senador ay pabor sa pagtanggal na ng kanilang PDAF bilang pork barrel. My assessment is that a majority of the senators would just want it scrapped. Mawala na yung discretionary power. Mawala na yun. That one is a certainty. 25.2 billion pesos ang alokasyon para sa PDAF ng mga senador at kongresista sa 2014 national budget. Sa bersyong nauna ng ipinasa ng Kamara, tinanggal na ang pondong ito ng mga kongresista at ipinamahagi sa 5 ahensya ng gobyerno. Wala ng PDAF ang mga kongresista pero pwede silang mamili ng proyekto para sa DPWH na isa sa 5 government agencies.
Pero ang mga senador, hindi pa desidido kung anong gagawin sa 4.8 billion pesos na nakalaang PDAF para sa Senado. Merong mga sumusuporta sa posisyon ni Senate President Franklin Drilon na ibawas ang 4.8 billion pesos sa kabuuang 2.268 trillion pesos sa national budget para sa 2014. Meron naman daw gustong ilipat ang naturang pondo sa Calamity Fund o sa ibang ahensya ng gobyerno. May mga nagpro-propose na tanggalin ito pero ilagay sa item na very transparent, makikita na walang discretion ng senador pero natutulungan mamamayan. Hanggang November 11, pwedeng magsumite ang mga senador ng posisyon nila sa patutunguhan ng pondong dapat sanay para sa PDAF. Magkukukus muli sila pagbalik ng sesyon sa November 18 para sa kanilang pinal na desisyon. Jam Cesante, GMA News.